Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon? Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang Pag-ibig mo. Magba-Valentine's na at wala pang maisip saan pwede makipag-date? Loyalty card kagamit-gamit sa ganitong pagkakataon, alamin. Sa ating balitang OFW, Israel magbubukas ng maraming trabaho na pwede sa mga Pinoy, pero yan ang ating alamin mamaya sa balitang OFW. At sa alam mo ba to, ating alamin ang mga impluwensya ng mga Tsino sa kulturang Pilipino. Yan ang mga iba pa ang ating abangan ngayon sa ating episode dito sa Kumusta na ang Pag-ibig mo? Alright, once again ay magandang hapon dito sa Pilipinas, magandang umaga, magandang gabi, magandang madaling araw at kung anumang time zone na papabilang ang ating mga kababayan ay tsak na may mga ngumusta sa inyo. Ako po ang inyong lingkod Pag-ibig Erwin David at nandito tayo sa ating panibagong episode. Live tayo this February 8 at ganap na 3:09 PM dito yan sa Pilipinas. Ang live nating broadcast ay nakikita rin sa ating Kakampi Online at YouTube channel, sa Facebook page man ng Kakampi Online to or sa official YouTube channel nila. Once again, this is Erwin David para po sa Kumusta na ang Pag-ibig mo. At ngayon, hindi na tayo magpapakatagal pa, ay atin na pong umpisahan kagad yung mga dapat nating malaman. Atin muna pong unahin yung recap natin para sa last week topic natin, which is about acquired asset. Own a home for less. Napakagandang pagkakataon, alam nyo kabayan, na tayo po ay nagkakaroon ng mga ganitong pagkakataon na makakuha ng property sa mas murang halaga. Alam nyo po, sabi nga nung dating commercial, sabi ni Bimbi, what sulit mama? It is, getting something on a lower price. So, ito po yun, no? So, yan po ay Pag-ibig acquired assets. So, ang general conditions nito, as you can see here, is as is, where is basis, which means that the buyer accepts the physical condition of the subject property, including whether it is occupied or not, and the selling price is based on the valid appraisal value as of date of disposal. At kasunod nating makikita at nalaman last week, patungkol dito sa acquired assets, ay ito yung mga modes of sale. So first is the direct purchase for occupied units over to the present occupant of the unit. Nandiyan din yung public auction. So na-discuss na natin na yung first public auction, yan yung no discount. Pero sa second public auction, with discounts. And speaking of discount, ang mode of payment pag cash, 20% and short-term installment is 10%. And meron ding negotiated sale na retail sale, bulk sale, and group sale. Next. Okay, nakita ko natin dito, unahin mo nating discussion about negotiated sale types. So, for the retail sale with discount based on a mode of payment, pag ang mode of payment po ninyo ay cash, 30% discount, pag short installment, 20% discount, at pag long-term installment ay 10% discount. Napakalaking tulong po niyan ha. If in case kayo po ay balak kumuha ng property, balak kumuha ng bahay, and you want to avail nitong mga discount na to, ay napakalaking katipiran yan at tulong. Next po, for another type of negotiated sale, we have the bulk sale. So, in bulk sale natin with discount based on aggregate price, available for both cash and installment terms. So, for example, kung 10 to 50 million, up to 40% discount. Kung more than 50 to 100 million, that is 42%. And more than 100 million is 45%. Remember na pinag-uusapan natin dito is bulk sale. Okay? Sabihin, marami yung kuha po. Next po. So, ito naman yung group sale, open to members of employers associations, at dapat nag-enter tayo sa memorandum of agreement with Pag-ibig Fund, magsasabi ng consolidated offer to purchase kasi maraming tao to, no? Sila sabay-sabay ho sila na mag-a-apply po. And evaluation of purchase shall be on a per property basis at may discount based on total group
amount po. Okay? So ano po yan, no? So kung may gross selling price po tayo na 10 million pesos po, 10 million to 50 million, meron tayong 40% discount. Kapag more than 50 million to 100 million, that is 42%. And more than 100 million, that is 45%. And take note, the aggregate selling price of the properties based on the published price to be purchased should at least be 10 million of the first batch of group sale bid. Subsequent batches of bid offers need to reach 10 million if within the same calendar year as first batch of winning bid. Okay, that's it for the negotiated sale types. At kasunod po nating tatalakayin na recap lang naman po ito. So ano yung employer requirements if you're interested for the group sale, the Employer Accreditation Program o EAP, and the employer must enter a collection servicing agreement with CSA. So nandiyan dyan po yung authorized representative, sino-sino yan, and SPA is required sa authorized representative na mag-perform yung licensing functions. Next po. So, discounts per mode of sale. So, dito po in-explain po further. Pag sinabi natin cash, payable within 30 days. Pag short-term installment, up to 12 months with interest. At pag long-term installment, maximum of 30 years. So, pag direct purchase, nakikita ko natin na wala pong discount. Pag first public auction, as mentioned earlier, wala rin po. Pero pag second public auction, pag cash 20%, pag short-term installment 10%, pero walang discount pagdating sa long-term. Pero sa negotiated sale, yung back to original published price, sa retail po, 30% kapag cash, 20% pag short-term installment, long-term installment, 10%, pag bulk sale, 40 to 45%, at wala naman pag long-term. Pero pag group sale, whether cash, short installment, o long-term is 40 to 45%. So, nakakatuwa ko yan, no? Laking tulong po. Next po. Ano po yung mga natin dito? Steps, no? Okay, interesado na ako dito. I want to avail yung acquired asset via group sale sa Pag-ibig Acquired Asset. So, ito yung mga gagawin po natin. So, una po, ay checkin nyo yung mga available properties sa aming official website, which is flash on your screen, www.pagibigfund.gov.ph, at punta kayo dito sa properties for sale or under negotiable sale. Pag may nakita kayo doon, may lalabas po doon na parang PDF file, let's say Calamba Housing, or kung within Metro Manila, click nyo lang yun, and then nakalist doon yung mga prices, yung ilang square meters, yung address ng property, and yung status niya, if occupied or not occupied, or may consolidate sa titulo, and everything naka-state po doon. So, talagang sinadya na walang picture ho yun, mga kabayan, para ganun ay personal nyo pong bisitahin yung naturang property. Kasunod po na step, and 6 easy steps lang naman to. Of course, yan na yung binanggit na natin kanina. Inspect the acquired asset. Puntahan at inspectionin ang balak na bilhing acquired asset. Tandaan ninyo, no? Itong mga kukuhanin po ninyo, ito yung magiging future home ninyo or future home ninyo, no? Na gagamitin nyo for passive income. Kasi walang lugi ho pag property ang pinag-uusapan natin dahil over time ay nag-appreciate ang value ng lupa or ng property. Next po. Third step is, after po nyan, syempre, nakakita nyo na, ay okay na, pasado na sa akin yung bahay. Ano na ako dito, no? Talagang desidido na akong kunin. So, submit purchase order form. So, magrehistro at sugutan ang purchase offer form. Downloadable po ito sa website natin, ha? So, ang tawag yan, offer to purchase form kung individual. Tapos, kopya ko ng valid ID ng offerer. Kayo pong nag-a-apply po yun. So, one digitized government-issued valid ID po dapat yan. And third, yung ating proof of income, such as yung Certificate of Employment and Compensation at certified latest 1-month payslip as a proof na merong kakakayanan na nahulugan po yung magiging monthly amortization nyo dito po sa ating housing loan through acquired asset. Next po. After nyan is pay the reservation fee. So, ang nanalong offerer or buyer ay kinakailangan magbayad ng 1,000 pesos reservation fee sa loob ng 5 araw mula sa pagkatanggap ng notice of award. O ito ay pinapaalala natin na non-transferable at non-refundable po. Paalala uli, ang pagbubukas ng naisumiting purchase offer ay base sa nakatakdang oras at araw na nakalathala sa website ng Pag-ibig Fund. Ang mananalo na buyer ay makatatanggap ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng text message. And number 5, yan, pagkatanggap ng notice of conditional approval of sale,
ay pirmahan at isumite ang deed of conditional sale at ibang dokumento na nagpapatunay ng loan sa Pag-ibig. And therefore, kung na-approve na lahat-lahat, ito na po yung number 6, magbabayad na tayo ng buwan ng amortization pagkaraan ng 30 days or 30 araw mula sa pagpirma ng deed of conditional sale. So, yan yung ating 6 is steps on how to purchase the group sale. So, yan po mga kabayan, yung mga nagbabalak maghanap ng property. Sabi nila, uy, walang talo talaga pagdating sa lupa. Why not nagamitin yung pagkakataon ng pagiging Pag-ibig member para mag-purchase ng acquired assets using po yung ating pong official website po. Kaya napakahalaga ho na tayo po ay nag-update ng ating monthly savings. Tandaan po natin, nagsimula ngayong February, 400 pesos na po yung regular na hulog natin kada buwan kabayan. Kung nasa dako ka man ng Middle East, America, Europa, o Asia, ay meron po tayong mapag-uulugan. Nandiyan dyan ang mga partners natin, ang iRemit, Bentaha, PNB, Metrobank, at marami pang iba. No? Yung mga electronic payment channels din natin, nakalista rin yan sa official website. So, yan na po yun, mga kabayan. Next po. So, the conduct of opening of bids for the purchase of acquired via negotiated sale. So, first, the determination of winning offer shall be on opening of offer. So, the termination of winning offer shall be monitored by a representative from COA or Commission on Audit. Attendance of the buyer in the venue is only optional. The buyer who has the highest offer price on a specific property shall be considered the winner. O diba, napaka-hassle-free po. At next po, so ito po yung mga fees and requirements po, no? So non-refundable reservation fee of 1,000 pesos for cash or short-term installment. A down payment of at least 5% of the net selling price shall be paid together with the reservation fee. But for the long-term installment, ito na po yun, the following incidental expenses must be settled with 30 calendar days from payment of reservation fee. Ito na po yan, processing of fee of 2,000 pesos shall be paid upon submission of requirements and equity if applicable, and 1-year advance insurance premiums on sales, redemption insurance, as well as non-life insurance po. So, nakakatuwa. Ito yung mga dapat nating alamin at malaman patungkol sa acquired assets. So, remember that about dun sa ating mga iba't ibang mga pwede nating ano po sa acquired assets. So, yan po yung ating QR code. So, gamitin nyo lang po yung mainam para sa ganun ay mapunta nyo yung landing page natin to the official website of Pag-ibig pertaining with the acquired assets. Yung mga kung hindi nyo na matandaan kanina, pwede yung screenshot ng video natin at pwede nyo mismo i-click na lang po itong QR code natin. I-scan nyo lang po yan, no? At i-click nyo na lang yung sang link ko kayo dadalhin yan sa official website ng Pag-ibig. Okay? At meron din po tayo dun sa ating official website nung ating pong mga steps and procedures and everything. Ngayon, ito na po, yung ating episode ay dito po natin ngayon pag-uusapan ang patungkol sa Loyalty Card Plus. Alam ko natalakay na natin to on previous episode. Siguro po, ay nag-iisip kayo na kung malapit na yung Valentine's, ano kaya yung maganda kung gawin kay Honey o kay Mahal? Kaso wala pa akong budget. Mamaya, no, uunti-unti natin yan. Pero pag-usapan muna natin uli, ano nga ba itong Loyalty Card Plus? So, ito po yung nag-iisang card natin sa Pag-ibig na ini-issue po ngayon. Kung may mga kabayan tayo, na inabutan nyo yung ating first version ng Loyalty Card, wherein yun po ay wala pang EMB chip, don't worry, valid pa po yun, no? Never mawawala yung kanyang pagiging discount and reward card. But ito po ay may plus kasi may additional features po to, which is the bank functionality, wherein pwedeng gamitin na itong mismong card na to para i-deposit po ang inyong loan proceeds or even claim proceeds, and of course makapag-save mismo sa bangko na kapartner natin at makapag-withdraw din, no, sa mga ATMs ng mga partner banks natin or any ATMs using the Loyalty Card Plus, at dito nyo na rin kukunin kung ano man yung naging loan proceeds nyo or claim proceeds. So, ano nga po ba itong Loyalty Card Plus? So, ito po, napakasimple lang po ng kanyang requirements. If you're interested to apply,
apply na po kayo. Actually, na maganda yan. Kung wala ka pang Loyalty Card Plus, mag-apply na po kayo ngayon. Ang kailangan lang po, kabayan, ay kayo po ay merong latest na hulog ng mismong buwan na to. So, kung kayo po ay wala pang hulog sa mga seafarer natin, kung nakabakasyon ka, let's say kabababa mo lang or papasakay ka pa lang, automatic wala pa tayong latest na hulog niyan. O sa mga land-based OFWs, no, kung wala ka pang hulog ng mismong buwan na to, simple lang po, hulugan lang yung present month. Kung may e-wallets kayo like GCash or Maya app, hulugan nyo na yung present month nyo. Ang regular hulog naman natin is 400 pesos. Kung meron din kayo malapit na bayad centers, SM Business Centers, M. Lulier, at ating mga Pag-ibig branches, pwede rin kayo mag-deposit doon at pwede rin mag-advance at pwede rin mag-upgrade ng ating savings. So with that, kung may latest na hulog na tayo sa Pag-ibig, pwede na kayo magpunta any branch para mag-apply. If ever sa branch kayo mismo maghuhulog, edi sabay nyo na yung pag-apply ng Loyalty Card Plus. Personal tong ina-apply, gawa na personal kayong leletratuhan at kukuhanan ng biometrics po. So pag pumunta tayo sa branch po, dadala lang tayo ng ating one digitized government issued valid ID. Yan man po ay passport, driver's license, SSS UMID, no? Wag lang po yung mga delaminate na IDs po, no? At the same time, ay meron po itong card fee na sinisingil ng mga bank partners natin. Napakaabot kaya naman ng card fee pong yan. That will only cost you 125 pesos po. Sulit na sulit naman po yan mga kabayan dahil una ho, isang araw lang naman nakukuha na kagad tong card na to. Pagka letrato ho sa inyo, alam nyo ba ilang saglit lang, makakukuha nyo na yung inyong Loyalty Card Plus at pwede nyo lang i-activate sa mga respective ATMs ng mga bank partners po natin. At the same time, using this card, ay makakagawa ka na mabilis ng inyong virtual Pag-ibig account. At the same time, makakapag-apply na mabilis at ligtas ng inyong short-term loan. At may mga taglay-taglay ho itong discount and rewards na pwede nyo mapakinabangan at ma-enjoy. Dahil ito na po yung mga discount and rewards sa papakita natin. Right now, we have total of 380 plus partners and still counting po, no? Kagaya ho ng McDonald's, Pure Gold, Togo, Petron at marami pang iba. Eto na, saktong-sakto next week, no? Magba-Valentine's Day. By the way, no, just to give you a quick info about the Loyalty Card Plus, right now we have total of 5.3 million members with a Pag-ibig Loyalty Card Plus. That is on the data as of February last year of 2023. And the partner establishments natin ay 380. Actually, plus na to dahil may mga additional pa po. So, all while providing a convenient, secure way for members to receive their loan proceeds and MP2 savings dividend and serving the fastest way to create the virtual Pag-ibig account. So, next po. Ayan. So, ito yung mga partner banks natin. Ito yung cash card feature niya. Ito yung plus po doon. So, we have the Asia United Bank. So, with the Asia United Bank, it has no maintaining balance, prepaid account with 500,000 monthly maximum transfer, debit card function for POS-enabled merchants using BankNet's network, 50,000 daily ATM withdrawal limit, and 10-year card validity. At itong Union Bank naman ay may personal savings account with no initial deposit and no minimum balance requirement, earns 0.1% interest, at an ADB of 100,000 pesos, debit card with dual interface of function, 50,000 pesos daily ATM withdrawal limit, and 8-year card validity. So, alin man po ang makuha nyo dyan, mapa Union Bank or AUB ay wala pong talo po, no? Parehas po na nagbibigay ng kanya-kanyang ano po yan, no? Ng features and benefits natin as Pag-ibig Loyalty Card Plus holders. Next po. So, if you want, no, sa inyong opisina, actually, ito naman ay applicable, no, sa mga manning agencies natin. Halimbawa, pwede sila mag-request ng loyalty card enrollment kiosk. So, yan po yung mismong Pag-ibig na yung pupunta po sa inyo. Given ho, na may at least 50 na sure applicants na mag-a-apply po. Dahil yan yung i-cater natin. Wherein yung Pag-ibig na mismo ang bibisita sa inyong building o sa inyong opisina. But of course, it is applicable lang within dito sa bansa pong ito, no? So, yung mga seafarers nating taga-subaybay natin ngayon, yan po, baka pwede nyo makantahan yung mga agencies ninyo. Actually, kami naman mismo, cooperative naman ng mga manning agencies, no? So, as long as they have at least 50 na sure applicants, pwede nating i-cater ang kanilang Loyalty Card Plus enrollment kiosk request. Next po.
Eto na, no? So, ano yung mga partner merchants natin? And watch out na, baka meron po tayong mga pwede magamit na dito. Sakto, no? Tayo po ay paparating na sa Valentine's next week. Kung naghahanap kayo ng pwede nyo maging venue sa date, o bukas, no? Meron tayong pagdiriwang ng Chinese New Year. By the way, sa mga kababayan po nating Filipino-Chinese na binabati po namin kayo ng Happy Chinese New Year. Okay? So, iRemit, kabilang natin sa partner sa Loyalty Card Plus, To Go Travel, Air Freight 2100, and Chemworld Fragrance Factory. Yan, ito po, no? 5% discount regular price products. Baka gusto mong magbigay ng regalo, no? Sa iyong minamahal, yan. Pwede nyo gamitin yung discount na yan sa Chemworld Fragrance Factory at padadala mo, no? Sabi mo, naku, layo ko kay mahal. Nandiyan dyan ng air freight o to go travel. O di kaya naman sa to go travel may 20% discount on retail ticket fares. At may special rates on Silway vacation packages. Yan, sakto baka magbabakasyon kayo during Valentine's or long weekends. Why not use your Loyalty Card Plus discount and rewards? Ganun din, no, sa hotel, sa Crown Regency Hotel. Tingnan nyo po ito, 15% discount for room rates. Up to 15% discount on all food and beverages, 10% discount on Prana Medispa traditional services, and 50% off on Sky Experience Adventure entrance fee. Ayan! Baka naghanap kayo magde-date, saktong-sakto, gamitin mo lang yung Loyalty Card Plus ninyo. Ito po, yung mga ka-partner nating merchants po. Next po, marami pa po yan. Sa Home Depot po, ayan, 5% discount on all regular price items with minimum single receipt worth 3,000 up to 49,999. And 10% discount on all regular price items with minimum single receipt purchase worth 50,000. Baka gamit-gamit ito, Baka mamaya yung minamahal nyo, hindi na pala bulaklak ang gusto. Gusto niya bagong rice cooker, o bagong washing machine, o bagong sofa, o bakit hindi, no? Yan po, gamitin yan Loyalty Card Plus ninyo. O yan na, yung mga magpapapogi, magpapaganda, para hindi sila datnang sawi ng kanilang ex, o hindi naman madatna na lugi ng kanilang makakadate. Gamitin nyo na po ang Loyalty Card Plus dahil meron tayong 10% discount on haircut and other hair services sa David Salon. Yan, or pwedeng bonding kayo pag nag-date kayo. Sabay kayo magpapakulay ng buhok, o kuwari, iba trip nyo, sabay kayo magpapakalbo, no? David Salon, no? Ito gagamitin ninyo, no? New look kayo ngayong Chinese New Year o itong paparating na Valentine's Day. At, ito na po, Derm Care, yan. Yung mga gustong mag-move on, no? Yung mga sinaktan, iniwan, or yung mga inspired, gusto nilang lalo magpaganda. Ito po, may 50% discount on Oxygen Infusion Pill. Huwag nyo na po akong tanungin kung anong ginagawa dyan sa Oxygen Infusion Pill. Pero sigurado po tayo dyan, nakakaganda at nakakagwapo yan, nakakatulong sa ating mga kutis. Yan po, 50% discount. Ito pa, 50% discount on Diamond Power Pill on your second purchase. Okay, so on your first purchase, wala pa po yan. Pero on your second purchase ho, ay pakita nyo yung Loyalty Card Plus ninyo, 50% discount. At ang laki rin po nun, 30% discount on hair treatment and diamond peel, and up to 20% on body treatment, facial services, waxing services, products, sets, and doctor consultation po. Yan po, baka gusto nyo date ng iyong mahal, sabay kayong magpapakini, sabay kayong magpapaganda at magpapagwapo. Why not, no? Napakagandang date idea po nun. And of course, we also have DHL Express Philippines Corporation. Baka masyadong malayo yung minamahal mo, gusto mo ipadala, or marami kang pwedeng minamahal. You want just to celebrate the Heart's Day, not just for your loved one, but of course with your family. Use the Loyalty Card Plus to avail the 10% discount on shipping fee for docs and non-docs products based on published rates. Next po. Nandito rin po yung Executive Optical. Ay, di ba yan, yung may yung may commercial, baka mamaya inaasar ka na ng mga katropa mo, sabi, kaya ka lang naman minahal niya kasi malabo mata niyan. Pues patunayan mo na hindi ka niya nakikita ng malabo. Dahil sa Executive Optical, 20% discount on all exclusive frames distributed by EO Executive Optical with free multi-coated lens. So, ganda nun At ito rin, no, para yung mga mahal natin, pinoprotektahan din natin at iniingatan. Kaya nandiyan din po ang FPG,
Insurance Corporation Incorporated dahil nagbibigay sila ng 20% discount on travel insurance domestic at international flight, Personal Shield Plus, My Homemate, and My Core, and special rates on motor and car insurance. If you want to know more about these features or about these discounts, you can visit any branches of FPG Insurance to know more about their discount at gamitin ang inyong Loyalty Card Plus. Ganun din, no? Generica Drugstore, 10% discount kung medyo baka kailangan nyo ng multivitamins para pares kayong malakas ng inyong mahal. Yan po, 10% discount on minimum purchase of 500 worth of generic medicines. And sa George Optical, may free comprehensive eye examination, 10% discount on any lens brands, 10% discount on any regular price optical frame brands, and 5% discount. At ito rin, Chinese New Year na bukas, gusto nyo ma-feel ang pagse-celebrate ng Chinese New Year, saktong-sakto, nandiyan dyan ang ating partner na Hapchan. We're in 5% discount ang maabil natin pag nagpakita ng loyalty card or loyalty card plus on food orders for a minimum purchase of 500 pesos and maximum of 5,000 pesos. At pag gusto niyo maging malakas, baka mamaya po, no? Expectant mother na pala si Mahal, no? O marami pang iba. Ito po, saktong-sakto ang High Precision Diagnostic Center. May 5% discount on all services. Nakakatuwa po, no? Napakalaking tulong ng Loyalty Card Plus. But wait, there's more. Marami pa tayong papakita. Ito na po yon. Sa Human Nature, may 5% discount sa lahat ng kanilang produkto and 50% off sa membership fee. JNT, ba yan? Makami pa dadala uli. 5% discount on shipping fee. Ito po, kung mahal mo, protektahan mo, Lacton Philippines. May special insurance package worth 120 pesos exclusive for Pag-ibig Loyalty Card and Loyalty Card Plus holders with the following benefits such as accidental death worth 22,500, ambulance benefit worth 1,500, accidental disablement disbursement 18,000 pesos, cash assistance accident and sickness 1,000 pesos, fire and lightning cash assistance 5,000, motorcycling 22,500. Yan po yung mamahal nyo, baka sila ay rider, ha. Napakaganda ho nito. Ito yung regalo ninyo, no? Insurance sa Lacton. At natural death benefit may 5,000 and unprovoked murder and assault 4,500. At sa McDonald's po, no? Gusto niyo balik-balikan yung inyong kabataan or gusto niyo lang mag-enjoy ng pagkain ng McDonald's. Of course, never nalilipasan sa usong McDonald's from babies up to adults, up to seniors. Ito ang tuwa po pag nasa McDo. Dahil sa McDo po, may 5% discount for a minimum purchase of 200 pesos. Only apply for food purchases up to 500 pesos. At may free one-piece chicken McDo medium meal with hot fudge sundae on birthday party and business meeting at delivery bookings for a minimum food bill of 5,000 pesos. So, valid siya until May of this year. Kaya samantalin nyo na yung pagkakataon na yung mga balak mag-date. At ito pa, Microtel by Winham. So, 10% discount on room rates based on best available rates. Yan yung mga gusto pong mag-staycation, pwedeng kasama pamilya or pwedeng dalawa lang kayo ni Mrs. or Mr. Gamitin yung pagkakataon. At ito, Mr. Quickie Corporation, 10% discount on services for a minimum of 300 pesos. O baka gusto mo na ipa-duplicate yung susi mo kay Mr. Quickie kasi nakabili na kayo ng buy through acquired asset, no? Gamitin yung pagkakataon po yan. At ito pa, isa rin po sa makakatulong sa ating kalusugan, ang New World Diagnostics Incorporated. Anong ino-offer naman nito? May 21.60% discount sa antigen test, 11.53% discount on RT-PCR COVID test, and 8% discount on all laboratory and imaging tests, X-ray and ECG. At ito, yung sakto date na namomroblema ako, ano kayong susuot ko sa first date namin? Okay, mag-alala, ha? Kapartner ng Pag-ibig Loyalty Card Plus ang Onesimus, 5% discount on all regular items. Panalong-panalo talaga tayo sa Loyalty Card Plus. Actually, ilan lang to sa mga pinapakita natin. Tandaan po natin, 380 plus na po ang partners natin.
Yan po ay makikita nyo sa aming official FB page at maging sa official website ng Pag-ibig. Baka yung katabi nyo palang store na suki kayo or merchant na lagi nyo pinupuntan or lagi kayong bumibili, baka kapartner natin, di nyo pala alam. Magagamit pa yung loyalty card dun. Sayang naman kung di natin ma-avail yung discount. At sayang naman kung wala tayong loyalty card kasi kahit anong alam natin sa mga merchants, kung walang loyalty card, di natin mapapakinabangan yung discount and rewards, no? Kaya mag-apply na po kabayan ha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Next po. Siyempre, babiyahe tayo, magde-date, kung may sasakyan ka, kailangan ng gasolina. Pero alam nyo ba, sa Petron, using the loyalty card and Loyalty Card Plus, earn peso points on purchase of Petron fuels and Petron engine oils at participating stations. Earn 1 point for every 5 liters of fuel, earn 1.5 points for every 5 liters of fuel sa Blaze 100 and Turbo Diesel, and earn a maximum of 10 points per Petron engine oils product. Ganun din sa Petron Gasol, earn points in Gasol, 10 points in 11 kg Gasol, 5 points for 7 kg and 3 points for 2.7 kg. Value of each point is 1 peso, which can be used to purchase Petron products. At meron din tayo sa PhilCare, up to 13% discount on individual and family health plans. PhilLife, 10% discount on Dengue RX plan program. And get the 30,000 reimbursement on medical expense due to dengue. And 100 up to 10,000, get 10,000 pesos reimbursement in accident, death, and disability benefits. At meron din tayong Pure Gold din po, no? Kasama din natin ang Pure Gold. No? So, sa ating nabibili sa Pure Gold, may points naman po yan. Yan. Next po, bago gusto ipag-grocery mahal nyo. Ito rin, saktong-sakto sa mga alis, Raxo Air Travel and Tours Incorporated. So, up to 5% discount on international group tour packages or free travel insurance. Up to 5% discount on domestic tour packages except for hotel bookings. O, yung mga kailangan ng sapatos, no? Yung paporma, Rusty Lopez. 10% discount for minimum purchase of 1,000. May 20% discount naman of minimum of 3,000 pag Rusty Lopez footwear, ladies, men, and kids man po yan. Meron din tayo sa Shakey's Pizza, no? So, free regular thin crust, classic flavor pizza. Kung gusto nyo mag-movie date o sa bahay lang, magne-Netflix and chill, you can get that Shakey's discount po, no? For every minimum purchase 1,000, valid until May up to April of this year. This year, no? So, STI Academic Center, ito naman 20% scholarship grant on tuition fees, no? So, baka pinaproblema yun, hindi kayo makapag-concentrate sa date. Namumroblema kami sa tuition ng anak namin. O, ayan, sagot na yan ng Pag-ibig. May discount tayo sa STI using the loyalty card. At, syempre, kung bagets-bagets pa kayo or gusto nyong feel young, you can have a date sa time zone. Get 260 worth of power card load for only 200 pesos. So, maglaro kayo o kaya magkaraoke kayo, no? Daming pwedeng gawin sa time zone. Meron ding bowling. Meron sakto po, no? Sa aming branch po sa OFW Center sa Ayala Malls, Manila Bay. Alam niyo po ba, katapat lang namin mismo doon yung time zone. Pwede kayong pumunta doon, mag-apply ng Loyalty Card Plus. Sakto paglabas nyo, nandoon na yung time zone. Pwede nyo nang gamitin kagad yung Loyalty Card Plus ninyo. O ito, matauli, no? Sa Universal Eye Check Optical Corporation, may pre-computerized eye examination and 20% discount on selected frames and lenses. Kung mauwi kayo sa Pilipinas, kung naghanap kayo ng pwedeng apply ng Loyalty Card Plus sa Metro Manila at gusto nyo Sabado, available po yan dito sa Ayala Malls, Manila Bay. Malapit yan sa City of Dreams. Nasa loob po kami ng Ayala Malls, Manila Bay sa 3rd floor. Okay? Bukas yun tuwing Sabado from 9 a.m. up to 6 p.m. po. At syempre, dalhin nyo na yung mga requirements natin. At the same time, ay this Saturday po pala, wala tayo dahil may holiday. Pero regular po yan. So, succeeding holidays, regular time may loyalty card capturing. Next po. Nandiyan din ang Wide World Express na 10% discount on shipping fee yan kung may padadala uli, no? Baka, depende yan, no? Pwedeng positive po yan. Positive kasi padadala mo yung mahal mo ng package. Yung iba siguro baka ipadala yung isosoli nila yung gamit ng ex nila. No? Huwag naman po sana. No? Sabihin, hiwalay na tayo. Balik ko na yung damit ko. Gamitin ko yung discount sa loyalty card sa Wide para padala sa yung mga niregalo mo sa akin before. Ay, huwag naman sana. Diba? Dapat tuloy-tuloy lang. Forever dapat ang Pag-ibig. Nandiyan din ang World of Fun. Sa World of Fun, parang kanina lang din, no? May mga iba tayong
pwedeng paglaruan. Ito po, free 5 tokens for every purchase of 20 tokens using the Loyalty Card Plus. Ito ulit, pagpapaganda at pagpapagwapo, nandiyan ang Asilo, Aesthetic Center and Facial Clinic. A 10% discount on all facial procedures and 5% discount on cosmeceutical products. At nandiyan ang Bella Pao na may 50% discount on Diamond Power Peel, 30% discount on hair treatment, 20% discount on facial and body treatments, 15% discount on waxing services, and 10% discount on resident dermatologist consultation fee. Dami na nating partners ha. Talagang naman forma, pagkain, at kalusugan, balat, at maging mga pagpapadala at mismong venue ng date natin, ready na lang. Kayo na lang po ang kulang, mga kabayan. Kaya wala tayong dahilan para hindi tayo makapag-celebrate o ipakita at iparamdam sa ating minamahal na mahal natin sila sa pamagitan ng pag-ibig through Loyalty Card and Loyalty Card Plus po. Next. Ito po, yan. Kung gusto nyo may thrill or something na magical ang inyong date, why not avail yung ating Loyalty Card Plus dahil sa Enchanted Kingdom, 15% off on published regular day pass rate and 5% off on Enchanted Kingdom's own merchandise and food outlets. Yan, Talaga nga naman, gusto mo magawa ng proposal mo dyan sa Enchanted Kingdom at itataon mo talaga ng selebrasyon ng Araw ng Mga Puso, why not, Make your celebration of Hearts Day magical using the Pag-ibig Loyalty Card and Loyalty Card Plus sa Enchanted Kingdom. Okay! So malamang sa ngayon ay punong-puno na tayo, mga kabayan, ng mga ideas na pwede nating paglagakan ng ating mga hard-earned monies para iparamdam yung ating pagmamahal. So ito po yung ating pong pwede na makadidiskwentro ho tayo na hindi tayo mapapamahal. Bagkos, lalo tayo mapapamahal sa ating mga minamahal pero hindi mapapamahal. Sa tulong ho yan ng Loyalty Card and Loyalty Card Plus. Kaya kung wala pang Loyalty Card Plus at nakauwi na ng Pilipinas, kuha na po kayo at wag nang mag-atubiling mag-apply. So pagkalipas po ng ilang mga halagang paalala, ay magbabalik pa rin tayo sa ating programa para sa balitang OFW at para sa trivias natin sa Alam Mo Ba To. Tayo lang tayo ng ilang sandali at panoorin lang ang ilang mahalagang paalala. Simula sa isang pangarap, ika'y tutulungan at bahin ang buhay na gagawa ng habang para mapaghandaan ang forever at harapin ang bukas na may maasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig.
Alright, so nagbabalik tayo sa ating programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. So once again, ay pinapaalala po natin na nasa 400 na po yung regular hulog na natin sa pag-ibig. At sulit na sulit po yan sapagkat the higher the savings, the higher the dividends. At kung sakaling balak nating mag-multi-purpose loan or cash loan, mas malaki po yung pwede nating ma-avail na loanable amount. Okay? At kanina, diniscuss na natin na ang sarap maging member ng Pag-ibig, no? Dahil sa pamamagitan ng Loyalty Card and Loyalty Card Plus, ay napapakinabangan natin yung mga discount and rewards, no? Nagiging bahagi po ang Pag-ibig sa pang-araw-araw nating buhay, and the best part of it ay nagiging bahagi din siya ng ating buhay Pag-ibig. Ayan, mas manalo tayo doon. Pero ngayon, papatuloy tayo sa ating programa. Once again, this is Erwin David of Kumusta na ang Pag-ibig Mo? At ngayon, dadako na tayo sa balitang OFW. Yan, ito yung mga balita natin may kinalaman sa ating mga kababayan na naghahanap ng oportunidad sa ibang bansa at kasulukuyang nasa abroad. So ito po ang ating balita ngayon. Israel magbubukas ng maraming trabaho na pwede sa mga Pinoy, pero, naku, may pero, ano kaya ito, no? Inihayag ng Embassy of Israel sa Pilipinas na maraming trabaho ang bubuksan sa kanilang bansa dahil maraming dayuhang manggagawa ang umalis bunga ng nagaganap na digmaan ng Israel at Hamas. Ngunit ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, nakasalalay sa gobyerno ng Pilipinas ang pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa kanilang bansa dahil isinailalim ng bansa sa Alert Level 2 ang Israel. We're seeking globally to bring more workers for Israel, and we are offering the same thing also to the Philippines, but it depends on the Philippine government, sabi ni Floss sa ulat ni Rapi Tima sa GMA News unang balita nitong Huwebes. October 11, 2023 nang ilagay ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 ang Israel dahil dito itinigil muna ang pagpapadala doon ng mga Pinoy worker. Hinihintay pa ng GMA Integrated News ang reaksyon ng DFA at Department of Migrant Workers kaugnay sa posibilidad na alisin ang Alert Level 2 para makabiyahe sa Israel ang mga manggagawang Pinoy. Ayon sa ating Israeli Ambassador, gusto ng mga kababayan niyang Israeli ang mga Pinoy caregiver dahil bukod sa marunong mag-Ingles ay tinuturing pang the kindest people in the world. Nakaka-proud yun ha. At itong komento ng ating ambassador ng Israel ay mula mismo sa mga kababayan niya. So nakatutuwa, mabuhay po kayo ha sa mga kababayan po nating nandiyan sa Israel dahil sa inyo, kayo'y nagiging magandang ambassador naman para lalong hingkayatin na maraming Pilipino pa makapagtrabaho dahil sa magagandang mga kaugalian at trabahong pinakikita po ninyo. Balik tayo sa ating balita. The sentiment is even stronger, meaning even before October 7, Israelis prepare to have as caregivers Filipinos. Israelis very much like Filipinos, English speaking. Filipinos are the kindest people in the world. Anya ng ating opisyal. Maliban sa mga caregiver, kailangan umano ng Israel ang mga manggagawa para sa hotel, agriculture at construction industries. At tsak, marami tayong mga kababayan ang interesado dito sa mga napapakinggan natin ngayon. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, tinatayang 20,000 na trabaho ang bakante sa Israel na malaking tulong sa mga Pinoy. Any additional job, especially nabanggit na 20,000, malaking bahagi yan ng ika nga ay makaluwag doon para sa mga kababayan natin ayon sa ating kalihim. Dahil sa gera ng Israel at Hamas ay nagsimula noong October 7, 2023, sinabi ng gobyerno ng Israel na nasa 10,000 foreign workers ang umalis ng kanilang bansa. Bukod dito, nasa 20,000 Palestinians mula sa Gaza, Palestinians mula sa Gaza at West Bank ang pinagbawalang magtrabaho sa Israel sa harap ng nagaganap na digmaan ayon kay Floss. Ito ay mula kay FRJ ng GMA Integrated News. Once again, ay napakagandang pagkakataon po ito sa ating mga kababayan na naghahanap ng hanap buhay, mapa-agriculture, construction, hotel, at syempre po yung mga caregivers po natin. At salamat po sa mga kababayan natin, pero syempre, nandoon pa rin ang dalangin ng pag-iingat po, at protection po sa mga kababayan natin dyan sa Israel. At the same time, nawa yung kapayapaan na po ay mangyari at maganap na sa dako pong yan ng ating Israel at bansang particularly po dyan sa part na yan ng Middle East. So ingat po tayo mga kabayan. At the same time ay nawa po maraming oportunidad pa ang magbukas para sa ating mga kababayan. Okay?
At dyan na po nagtatapos ang ating pong balitang OFW, pero hindi pa rin tapos ang ating programa. Dahil dadako naman po tayo sa ating Alam Mo Ba To? Okay? Sabi kanina ho, nung ating naunang programa ho, ay Kung Hei Pachay o Gosi Pachay sa mga Filipino, Chinese or Chinese po, no, na nagdiriwang at sumasalubong ng kanilang New Year, which is the Chinese New Year po. At alam niyo po, ay matagal na po, malaking impluwensya po yan. Kaya mga Pilipino, bagamat hindi naman tayo racially ay in-check, although marami sa atin may lying in-check na or may ugat na in-check, nahawaan na tayo ng kultura ng in-check. Alam niyo po ba yon? So ito pong ating pag-aaralan at ating pong tatalakayin ay ano nga po ba ang impluwensya ng mga Chino sa kulturang Pilipino. Ito ay mula sa kultura-noypi.blogspot.com tungkol po sa ganitong topic. So ilan sa bahagi ng ating mga kultura ay hiram o halaw lamang sa kultura ng mga dayuhan. So likas sa mga Pilipino ang mabuting pagtanggap, kung kaya naman ang kultura ng ibang lahi ay mabilis din nating nayayakap. Okay? Isa sa mga dayuhang madalas natin makalubilo ay ang mga Chino o Intiek, or they call themselves as Chinese, no? Chinese ang appropriate na tawag po sa kanila, o Chino. Hindi kaila sa atin na ang mga Chino ay may malaking impluwensya sa ating kultura. Sa ating pakikihalubilo sa kanila, nakuha natin ang ilan sa kanilang mga gawi, pagkain, kagamitan at mga ilan sa kanilang mga paniniwala. Hanggang sa ngayon, ang kulturang Pilipino ay patuloy pa rin na impluwensyahan ng lahing naging malapit na sa atin. Ano ba yung mga popular? No? Siyempre, nandiyan yung mga popular na pagkain mula sa China. Ang mga pagkain Chino ay malalasa at sagana sa sangkap. Kaigay-gaya rin sapagkat mura, madaling ihanda at talaga namang nakabubusog. At ilan lamang to sa mga sumusunod. Yung nakikita po natin, yung mami, no? O lugaw. Popular na pagkain sa mga lansangan dahil mura at talaga nga namang makakatitighaw ng gutom, no? Ang malasang sabaw ng mami ay kinahiligan ng maraming Pinoy at karaniwang inilalako sa palengke at mga lansangan, samantalang ang lugaw naman ay nire-invent at nagkaroon ng iba't ibang timpla at luto ay madalas na inihanda ng pamilyang Pilipino at tahanan. O, saktong-sakto, oras ngayon ay mag-alas 4, oras ng merienda, no? Nakakagutom itong mga pinag-uusapan natin, kabayan. Pero familiar tayo dyan, no? Hindi na lingid sa kalaman natin yan, na very familiar tayo sa mga mga Chinese foods ay dahil nga sa impluwensya po yan. At talaga namang nagustuhan niya ng mga Pilipino at patuloy pa rin tinatangkili. Siyempre, hindi mawawala dyan ang siopaw, no? Ang siopaw ay ihalaw sa Cantonese steam bun ng mga Chino. Ang sinaunang siopaw ay bun na gawa sa bigas, ngunit gumagamit na rin ngayon ng iba't ibang sangkap. Pinapalamanan ito ng karne, gulay at mga pampalasa at saka pinasisingawan. May dalawang uri ng siopaw na popular sa atin sa Pilipinas, yung siopaw asado at bola-bola. Ako personal bias ko dyan lagi ay asado kasi gusto ko moist yung loob. Although may binibili akong special siopaw na ang palaman niya ay may chorizo, bola-bola type siya, pero may chorizo tsaka itlog, no? Ganun siya ka-special. At hindi rin pa uli, meron din fried siomai o siomai, no? Yan, favorite natin yan pag nagutom tayo, mga tusok-tusok, no? Kahit yung tigdodos, no, yung pinakamalalaki, may nakakain ka talagang hipon, gustong-gusto natin yan, no? Talaga naman, ito yung ang siomai ay dumpling na may masang mula sa bigas o sa primera klaseng harina at pinalamanan ng karne. Yan po yun, yung nakikita nyo dito. Baboy man yan, manok, hipon o baka. Ang dumpling ay pinasisingawan o di kaya naman ay piniprito. Kagaya nung nandito, ito yung fried siomai. At syempre, hindi rin mawawala itong pansit, no? At ibang pansit ay mula sa China, lumpia, pansit. Pati po, alam niyo po, yung puto at kutsinta. Yan po, galing din po yan sa China. Ngayon, nagdidiwang sila ng Chinese New Year. Sa totoo lang, maraming Pilipino bumibili ng tikoy. Kahit ako rin mo, bumili ng tikoy po, no? Dati ang alam lang nating tiko yung walang flavor. Pero dahil sa lumipas sa maraming taon, nagkaroon to ng mga pagbabago po. Alam niyo po kung anong flavor binili ko ngayon, no? Ma-share ko lang ho, may binili akong tikoy, ang flavor niya chorizo. At saka sa dulce de leche, di ko alam kung anong flavor ng chorizo niya, pero nakaka-curious. Meron pa nga dragon fruit na tikoy, saksong-takto dahil ngayon daw ay Year of the Dragon, no? So, yan po, no? Yan po yung mga natin sa pagkain Chino. Pero syempre, may mga kagamitang Pilipino na halaw din sa mga Chino. Kagaya po nito, no? Yung mga porcelain, mga kagamitang porcelana.
may mga kasuotan at kagamitan sa tahanan ng mga Pilipino na natutunan natin gamitin mula sa mga Chino. Ito ay resulta ng patuloy natin pakikihalubilo sa kanila. Hanggang sa ngayon, ginagamit pa rin natin yung mga ito. Katulad po ng alin, huwag na tayo lumayo pa, tsinelas, ay nakuha natin sa mga Chino. Nung dumating ang mga Kastila, ay marunong na ang ilang pangkat na gumamit ng tsinelas. Di kalaunan, gumawa na rin ang mga Pilipino ng tsinelas na yari sa abaka. Ang paggamit ng mga kagamitang porselana gaya ng pinggan, baso at platito ay natutunan din natin sa mga Chino. Yung mga China, no? Yung mga China porcelain. Ang mga kagamitang ito ay pangunahin nilang kalakal kaya hindi naman kataka-taka, no, na natutunan natin itong gamitin. At yung kasuotan, katulad ng kamisa, ay impluwensya rin ng mga Incheck. Nauso rin sa Pinoy ang paggamit ng kamisa na mahaba sa kamay, mahaba yung kamay, no, yung sleeves, na sa paggamit at paggalang sa may init na sikat ng araw kapag nagtatrabaho sa bukid o di kaya naman ay nangingisda. So, pamprotekta sa araw yung pag naka-long sleeves po tayo, di ba? At syempre, meron din po tayong mga impluwensya ng mga gawing Pilipino. Ano po yun, no? Meron tayong mga impluwensya ng Chino. Ilan po dyan sa pagtawag ng ate, kuya, ditche, dikong. Galing yan sa Pilipino, no? Kapag ate, atchi sa Pilipino, mga naririnig kong Filipino-Chinese. Sa kuya naman, aya o ahiya, no? Yung mga Pilipino po. Pati yung pagmamano po, no? Ay nakuha rin natin yan sa mga Chinese po. So, sa patuloy na pagdiriwang at pakikisa natin sa ating mga kababayang Phil-Chai or Filipino-Chinese, ay patuloy nating alalahanin, no? Na ang mga impluwensyang ito ang nagpapatunay na napakaganda ho ng pagkakaisa, napakaganda ho ng tamang pangangalakal. At sa pagpapalitan natin ng mga kultura at tradisyon, ay dyan po na umuusad ang pag-asenso at pag-unlad at ang patuloy nating pagkakabukas ng ating isipan na makita at mamulat din sa kultura ng ibang bansa. At yan din malamang ngayon ang nararanasan ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Kayong man ay pinanganak sa Pilipinas at kayo ay natural na Pilipino, pero dahil likas ho tayo na talaga nga naman ay mabilis ho tayong makisalamuha, mabilis tayong matuto ng iba't ibang kultura, ay nakukuha na rin natin yung gawi ng ating mga kinabibilangan o pinupuntahang bansa. At patuloy lang po natin, ang nangunguna lang po na kaugalian na dapat nating i-practice ay ang pagiging magalang at pagiging mabuti sa ating kapwa. So, yan lamang po ang ilan sa dapat nating matutunan ngayon sa Alam Mo Ba To? And once again, Happy Chinese New Year to all Filipino-Chinese and even sa mga kababayan nating nagsa-celebrate po nito. At muli, ito na naman po tayo. Natapos na naman po ang ating halos isang oras na talakayan dito sa Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Once again, we would like to thank the Kakampi Online, sila Ma'am Feni Codemus, si Sir RB na ating technical team po dito or technical assistant po dito. At sa ating mga taga-subaybay, kayo po, no, na sumusubaybay, nakikinig at nanonood sa ating Kakampi Online Podcast, ay maraming salamat po. At batiin ko na rin kayo ng advance Happy Hearts Day, no? Nakatutuwa naman, no? At nawa habang iniingatan natin ang ating sarili, ay ingatan din natin ang ating mga puso, no? Hindi lang dahil sa feelings, no, na iwanan tayo, pero ingatan natin ang ating kalusugan. At sa usapang kalusugan, ay syempre po, no, may makakatuwang tayo ng mga loyalty card partners kagaya ng tinalakay din natin kanina, at pwede nyo rin gamitin ang pagkakataon na ito para kung nakauwi kayo sa Pilipinas, gusto nyo na mas masulit nyo po ang inyong bakasyon, make use of our loyalty and loyalty card partners para po kayo po ay mas magkaroon ng mas masaya at mas mapagmahal na stay dito sa Pilipinas. Once again, ito po muli ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, at paalala po, kita muli tayo sa mga susunod na episodes, at kung may gusto kayong balikan na episode ay nandiyan po ang ating uploaded video sa ating official YouTube channel sa Kakampi Online, at abangan din po ang patuloy nating mga pagbo-broadcast sa Kakampi Online official FB page. So once again, Erwin David saying na ingat po tayong lahat at pagpalain po ang bawat isa, lalo-lalo na sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Thank you at mabuhay po tayong lahat. Para sa'yo, lingkod pag-ibig na mula sa puso. Para sa'yo.